choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are.
Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya, sa lahat ay paalam. Umawit ng pagpupuri at siya ay parangalan. Ang kahangang-hangang gawa, ibalita kahit saan. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin para po magsama-sama sa inyong sambahan. Maraming salamat po sa pag-iingat, sa blessings na ipinagkaloob niyo po sa amin sa isang buong linggo na nagdaan. Lord, samahan niyo po kami sa aming pananambahan. Ipagpalain niyo po ang bawat may bahagi sa programang ito at nawa po i-bless niyo po ang salita na ihahayag po sa amin ng aming speaker ngayong umaga. Lord, samahan niyo po kami sa buong programang ito. Nawa po maging maayos ang daloy ng kuryente, ang internet connection, ang mga instrumentong gagamitin, O Lord. Nasa inyo po rin namin ang aming pong mga kapatid na papunta pa lamang po sa iyong sambahan. Samahan niyo po sila. Ganoon na rin po ang aming mga kapatid na nakikinig via live stream sa kanilang tahanan o overseas, O Lord. Sa iyo po namin tinataas ang gagawin po namin sa ngayong umaga, O Lord. Ito po sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Good morning din. Yan. Isang bagay po na nais nating ipagpasalamat sa Panginoon ay yung pong tayo ay narito. Amen po ba? Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa dakilaan ng ating Panginoon. Buong puso po nating pagpasalamat yung ating pong presensya sa oras na to. Isang malakas na palakpak nga po para sa ating Panginoon. Amen. Tayo po ay sumamba at magpuri sa ating dakilang Diyos. Kung
sumamba sa ating Panginoon. Pwede po magtanong? Wag lang daw pong mat nga po ata. Sino po yung nagtatrabaho dito? Taas po ang kamay. Sa bahay. Tama po yun. Pero po, minsan po di ba napapagod tayo bilang, napapagod tayo doon sa mga ginagawa natin. Ayun, thumbs up daw. Minsan kasi parang, parang wala tayong pahinga, gano'n. Tapos pagdating ng Sunday, sisimba pa tayo. Minsan, tas maaga tayo pag Sunday, no ho. Pero, lahat ho ng kapaguran natin, pag ho talagang yung oras natin na natitira, ibinigay ho natin sa Panginoon. Pansin nyo ho, hindi ho tayo napapagod. Amen po ba? Amen. Kaya ho sa ating pag-awit, yun hong ating pag-ibig, pakita po natin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng ating oras, ng ating buong puso sa pagsamba at pagpupuri sa Kanya. Ang sabi po doon sa ating awit, kung meron lang daw po tayo 1,000 buhay, kumbaga iaalay po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sana po maging ganoon po yung ating puso at maging pagtingin po sa paglilingkod at pagsamba sa ating dakilang Diyos. Tayo po ay sabay-sabay na magpuri sa ating dakilang Diyos. Mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, hilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatangi kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin.
gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, laging lang. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili.
Aming ka niluluwalhati, aming Ama, sa umagang ito. Pinupuri ka at patuloy ka namin, Panginoong, sasambahin at patuloy ka naming pinapupurihan, aming Ama. So umagang ito, O Diyos, aming pong muli, O aming iyahayag sa aming mga labi ang iyong kadakilaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba. Sa umagang ito, O Diyos, sa amin pong awitan, sa amin po, Panginoong, pakikipagtagpo sa bawat isa bilang mga magkakapatid, sama-samang nagtitipon sa lugar na ito. Ang aming pong pag-aalay, Panginoon, ay ang pagsamba at papuri sa iyong pangalan, naming Ama. Muli, O Diyos, iyong luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming pong kalagitnaan. Hayaan mong maitaas ang pangalan ng aming Panginoong Yesus at maging ang iyong mga dakilang mga gawa, Panginoon, mula pa sa simula at sa bawat isa, Panginoon, na bigay ng buhay, Panginoon, sa iyo, nakipagtipan, tumanggap ng biyaya ng kaligtasan. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay patuloy na lalapit sa iyo at patuloy na umaasam, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong katatagpuin sa umagang ito. Hayaan mo po, Lord, ang lahat ng aming pong pagtaas ng kamay, panalangin, pagbibigay, at lahat ng mga gawain na aming pong ginagampanan sa umagang ito ay hindi lamang isang religious duty na aming pong ginagampanan, kundi ito ay isang pagsamba, pagpupuri, pagkilala sa iyong kadakilaan, naming Ama. Ang aming mga awitin, Panginoon, nawa ay nagbigay, Panginoon, ng pagpapadama ng pagmamahal at pagkilos mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya sa umagang ito, Panginoon, mula sa iyong trono, aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa iyong banal na trono sa oras na to. Salamat dahil pinagkakaisa mo, Panginoon, kami, mga pamilya, mga kapatirang naririto, Panginoon, ay muli po na pinagkaisa mo upang kami, O Diyos, ay sumamba at lumuluwalhati ng iyong pangalan. Mula sa iyong trono, Panginoon, sa kalangitan, at dito, Panginoon, sa lupa na aming kinalalagyan, ay pinag-iisa mo ang bawat nilalang, Panginoon, sa pagsamba at pagpupuri sa iyo. Sa kabila ng aming po, Panginoong, nararanasang mga kalamidad, pag-ulan at baha sa bawat paligid, Panginoon, ng aming bansa, narito kami, O Diyos, malayang nakapagsasamba at nakapagpupuri sa iyo. Ito ay biyaya at pagpapalang inilaan mo, Panginoon, sa bawat isang naririto. Naniniwala kami, Panginoon, sa kabila ng mga baha at mga pag-ulan, sa gitna nito, Panginoon, ay naitatawid namin, Panginoon, ang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong pangalan. Walang hadlang, Panginoon, sa pagsamba sa iyo sa umagang ito. Maging ang aming mga kapatiran, inaalala namin sa umagang ito, Lord, mga simbahan na maaaring ngayon ay baha ang kanilang kapaligid. Marami, Panginoong, hindi makakarating, Panginoon, sa kanilang mga lugar sa bahan. Ngunit sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, sa kalooban, ay kaya naming magpuri at magluwalhati sa iyo. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga pagsamba ng iyong mga anak sa kabila ng kanilang mga nararanasang pagsupok man o mga challenges. Inaalala ko rin, Panginoon, sa panalangin ito, ang iba naming mga kapatiran, maaaring sila, O Diyos, ay nasa kanilang mga tahanan o nasa banig ng karamdaman
Maaaring ang iba ay nasa ospital sa mga oras na ito. Inaalala namin sila, Panginoon, ang kanilang mga papuri at mga panalangin sa umagang ito, Panginoon, ay amin po, Panginoong, itinataas din, Panginoon, sa iyong pangalan. At tanggapin mo ang mga papuri at panalangin ng iyong mga anak. Ganon din ang mga kahilingan, O Diyos, ng kagalingan, kalakasan ng bawat isa. Ang aming pong mga kapatiran na may mga alalahanin sa umagang ito, inihiling ko, Panginoon, na patuloy mong bigyan ng kapayapaan ng bawat puso namin, Panginoon, at isang matibay na paninindigan na Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. At pag Ikaw ay nagpala, Panginoon, hindi lamang ito sapat, kung hindi ito, Panginoon, ay may pag-aapaw, Panginoon, ng pagpapala. Kaya po, Diyos, sa lahat ng aming mga pangangailangan, pinagkakatiwala namin sa iyo, aabutin mo, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan ito. Lalo na ang aming mga kapatiran, Panginoon, na malubhang naapektuhan ng mga kalamidad o sakit man, Panginoon, sa kanilang tahanan. Kaya sa umagang ito, Lord, kalakip ng aming panambahan, ang aking pong hiling, Panginoon, at panalangin, O Diyos, muli mong katagpuin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa sa oras na ito. Kami man na narito sa aming pong panambahan, o siya na nasa kanilang live streaming, Panginoon, o nasa kanilang mga tahanan ngayon, O Diyos, hindi man sila konektado sa aming pong panambahan ngayon, Panginoon, but directly they are connected, Lord God, in your presence right now. So I pray for the Holy Spirit to move mightily, O Lord, sa buhay ng bawat isa. At sama-sama kami, Panginoong, nananalangin at sumasamba sa iyo. Ganon din, Panginoon, itinataas namin ang kalagayan ng aming bansa, lalo na sa mga apektadong lugar, Panginoon, na sa bawat mga ulan o bagyo na dumadaan, Panginoon, ay nakakaranas ng mga pagbaha, nakakaranas, Panginoon, ng mga kalamidad sa bawat taon ng lumilipas. At ang iba naman, Panginoon, ay palala, Panginoon, ang sitwasyon nila. Humihiling po kami, Panginoon, sa umagang ito. Bigyan mo ng karunungan ang lahat ng aming po, Panginoon, mga tagapamuno. Hindi lamang, O Diyos, sa mga plano o mga idea, kundi kung paano isagawa ang mga mabubuting bagay, Panginoon, upang ang magagandang proyekto sa aming pong bansa, Panginoon, ay maging kapakinabangan ng aming pong mga kababayan. At sa umagang ito, humihiling kami, Panginoon, ng iyong patnubay at gabay, Panginoon, sa lahat ng tagapamuno. Alisin mo, Panginoon, ang mga masasamang kaisipan. Alisin mo rin, Panginoon, ang mga masasamang greediness, Panginoon, sa buhay nila. Palitan mo, Panginoon, ng serbisyo. Palitan mo, Panginoon, ng pusong may pagkatakot at may pagmamahal sa iyo, Panginoon, at pagtulong sa kapwa. Inihiling ko rin, O Diyos, sa umagang ito, kami na mga kapatiran na hindi man apektado ng mga bagyong ito o mga pagbaha, sa anumang kaya naming gawin, Panginoon, ay pahintulutan mo po na magamit po ang buhay ng bawat isa sa paglilingkod at pagtulong sa iba, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, sa aming pong patuloy na panambahan. Hayaan mo po, Diyos, ang iyong mga salita, ang siyang patuloy na magpapalakas sa amin. Katagpuin mo po ang bawat isa sa umagang ito, sa aming mga panalangin, sa mga mensaheng aming maririnig, Panginoon, mula sa iyong mga salita. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong tagapagsalita sa umagang ito upang marinig namin ang iyong tinig, Panginoon. Marinig namin, Panginoon, ang iyong pangungusap sa aming mga puso. Aliwin at katagpuin mo ang bawat isa at palakasin ang aming pananampalataya, Ama. Ito po ang aking panalangin, pagsamo sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kung meron po kayong mga banal na kasulatan, makibukas po kayo sa akin sa John chapter 10, verse 27.
John chapter 10, verse 27. Sabi po sa Tagalog, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Pagpalain po ang salita ng Diyos.
Isang pinagpalang araw po ng pagsamba, mga kapatid. Good morning po. Isang malamig na umaga. So tayo po ay nagpapatuloy sa temang Walking with God. At nung nakaraang linggo po ay ibinahagi po sa atin ng ating pastor yung mensahe patungkol sa pagsunod. Obedience before understanding. Mensaheng nagtuturo ng katotohanan ang pagkatuto o pagkaunawa ay kasunod ng pagsunod. So bago mo maunawaan, kailangan mo munang sumunod. So bago mo lubusang maunawaan or maisip, isang pusong marunong sumunod ang kailangan. At ngayong umaga po, yung ating pong mensaheng pagbubulay-bulayan ay may pabangat pong Daily Fellowship with God. Sige po, yan. Na nilagyan ko po ng subtitle, Learning to Walk with Our Shepherd. So yung ating pong scripture reference ay makikita po sa Awit 23, verse 1-3, tsaka yung sa John chapter 10, verse 27. Sabi po sa Awit 23, verse 1-3, Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan, at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ng kanyang pangalan. Sa John chapter 10, verse 27, sabi po doon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, tunay po na ikaw ay dakila at mabuti sa buhay po ng bawat isa. Sa umaga pong ito, sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita, dalangin po namin, mangusap ka po sa aming pong kalagitnaan. Panginoong Jesus, magpakahayag ka po sa umagang ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan na sa inyo po nagmumula upang lubusan po naming maunawaan ang mensahe mo sa umagang ito. Ang bawat salitang aming mababasa, maririnig, ay maging hamon sa amin kung paano po kami patuloy na maglilingkod sa iyo bilang mga lingkod mo. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming pong kalagitnaan. Isang bukas na puso't isipan po ang iyo pong ipagkaloob sa amin. At hindi lamang po ang mga anak mo na narito sa bahay-sambahan, kundi maging ang lahat ng mga taong makakapakinig ng mensaheng ito, dalangin po namin, Panginoon, mangusap ka po sa buhay ng bawat isa. Ito mo yung aming panalangin na may pagpasalamat sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, pa-next nga po, yan. Tanong, if you found yourself lost on an unfamiliar road, would you rather hold a faded map or walk right beside the guide who knows every step? Sino po dito na nakaranas na po na maligaw? Mawala. Meron kang pinuntahan, naligaw. Ano po yung ginawa nyo? Nagwilis. Akala ko po nagbaliktad kayo ng damit. Di ba po, minsan kapag naliligaw tayo, hahanap tayo ng mga bagay para makabalik tayo sa ating nilalakaran. Di ba po? Ngayon, meron ng Waze. Di ba po? Kasi minsan, nililigaw na din tayo. Di ba po? Wasted daw. Di ba po? So, sa atin po, sa ating pong buhay, may pagkakataon na tayo po ay naliligaw. So, sa ating pong buhay spiritual, sa panahon na tayo po ay nakikita natin, natatagpuan natin yung ating sarili na tila parang naliligaw, ano po yung ating ginagawa? Pinipili po ba natin na hanapin yung mapa? No po? Na unawaing mabuti, sabi nga doon, faded map, na hindi mo na, saan nga ba ito liliko? Saan nga ba ito didiretso? Or, sabi nga doon, ikaw ay, sabi nga doon, walk right beside the guide who knows every step. Diba? Pero minsan may mga naliligaw na marunong pa doon sa guide. Hindi dito yan eh. Alam ko dito talaga yan eh. Diba? So sabi nga po, ito pong Awit chapter 23 ay isa po sa pinakamagandang mga talata sa Biblia. Most loved chapter in all scripture. Ito po ay sinulat ni David, ni Haring David, na kung saan si David po yung taong, sabi nga po, inilaan yung buhay nga, maraming taon ng buhay niya sa pag-aalaga ng tupa. He knew firsthand what it means to be a shepherd. How to lead, to protect, to care,
every need of the flock. So nung sinulat niya po itong mga talatang ito, hindi po siya nagsasalita bilang hari. He was speaking as someone who understood exactly how deeply a good shepherd cares for his sheep. At ito pong awit na ito ay magandang paalala po sa atin, no, na ipinapakita po dito ni David na yung Diyos ay hindi malayo sa atin. A picture of Lord not as a distant ruler giver, giving order na malayo po doon sa kanyang mga tupa, kundi sabi nga doon, but as caring personal shepherd who walks right beside his people. Ito pong passage na ito nagtuturo sa atin that God's leadership is never called or only about rules. It's about relational. He does not simply point us the right direction and then walk away. No po, hindi po sinasabi ng Diyos, ito yung lalakaran mo, sa kanan ka, diretso, okay na. Hindi po ganun. He walks with us every step of the way. Jesus himself, sinabi niya po dun sa John chapter 10, verse 27, my sheep, di po, sabi doon, nakikinig sa aking tinig yung aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. In ancient times po, yung shepherding ay hindi lang po basta isang trabaho. It was a life of deep personal bond. Tandaan po natin, di ba po, kapag yung isang pastol, nililid niya po yung kanyang kawan o yung mga tupa, hindi niya po ito tinutulak mula sa likuran gamit yung latigo. May nakita na po ba kayong pastol na ang hawak latigo? Wala. Di ba po? He walked ahead and the sheep follow because they knew his voice. Di ba po yung pastol nandun sa unahan? At sumusunod po yung tupa dahil kilala nila yung boses ng kanilang pastol. Yung pastol, natutulog po siya doon, sabi nga doon sa gate of sheepfold to protect them at all costs, kahit pa yung itaya niya yung kanyang buhay. Kilala niya yung bawat tupa, kung sino yung may sakit, sino ba yung may pilay, kung sino ba yung may karamdaman, sino ba yung nanghihina doon sa kanyang kawan. Kilala niya yung mga tupa sa kanilang pangalan. At sabi nga doon, he carried the weak, searched for the lost, and lead them doon po sa lugar na kung saan sila po ay makakakain, magiging ligtas at makakapagpahinga. Yung sheep po ay walang kakayahan na ipagtanggol yung kanyang sarili. Tama po ba? Wala siyang matutulis na kuko, matatalas na pangil, wala silang taglay na lakas para kalabanin yung kanilang kaaway. Hindi rin sila mabilis tumakbo. They survive only by staying close to their shepherd. Yung tupa, magiging ligtas lang siya kung manatili siya doon sa presensya ng kanyang pastol. At ito po yung ganito yung buhay natin. This is exactly how we live with God. Not as a servant following orders, but as beloved sheep, trusting the one who walks besides us. Atin pong tignan sa umagang ito, how does true daily fellowship with God look like? Ano nga ba yung ibig sabihin talaga nito? Ano ba yung itsura nito? And how can we learn to walk faithfully with Him? So, sige po, unang bagay po. Walk in dependence on Him. Sabi po sa sa awit 23, verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Sa English po sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. To walk in dependence, sabi nga po doon, means we stop trying to be shepherd. Tupa ka, hindi ka pastol. We often act as we know exactly what we need, how to fix every problem, and where we should go. Di ba po, ganito yung tao eh. Marami sa atin ganito, maraming Kristiyano ganito. As if na alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Yung tipong, Lord, alam ko na po ito. Alam ko na yan. Lord, itabi mo, ako na.
Yung tipong kapag may problema, imbis na first choice mo, yung dapat na lumapit sa Diyos, ang nangyayari, last choice mo na. Lord, wala na akong matakbuhan eh. Tama? O tinamaan tayo? Pero ito pong talatang ito, sabi nga po, nagre-remind sa atin, if He is our shepherd, hindi po natin kailangan i-bear o dalhin lahat ng bigat. Sheep do not worry about finding food or safety. Yan po yung tupa, hindi aligaga para hanapin yung pagkain or kung saang lugar siya magiging safe. Ang ginagawa ng tupa, nagtitiwala siya dun sa kanyang pastol na siya magpo-provide ng kanyang pangangailangan. In the same way, ganito din po dapat tayo. Dependence means admitting, Lord, I do not have all the answer. Hindi ko kayang tugunan lahat ng pangangailangan ko sa sariling kakayahan ko lang. Lord, wala akong lakas. Lord, hindi ko to kaya kung wala ka. Imbis na magtiwala sa sarili, dun sa pastol dapat. It is not weakness to depend on Him. It is the very place of true peace and provision. Hindi po kahinaan yung dumepende ka sa Diyos. Kasi wala ka naman talagang magagawa kung wala siya. Tama po ba? Madalas maraming tao mas dumedepende sa kapwa niya. Sa sarili, sa kapwa, sa kaibigan, sa pamilya. Pero nalilimutan natin na higit sa lahat, kung meron man tayong dapat pagtiwalaan ng higit sa lahat, yun na yung Diyos. Even when days feel uncertain, choose to trust that your shepherd sees you, cares for you, and will provide exactly what you need right now. Na po. Kahit na yung mga araw, panahon, na nararanasan po natin na parang, Lord, kaya ba talaga? Lord, hindi ko maunawaan itong mga bagay na ito. Nawa po mas piliin natin na magtiwala dun sa ating pastol. Na nakikita niya lahat nung nangyayari sa atin. Na siya yung pastol na nag-care sa atin at handang mag-provide ng pangangailangan natin. So, reflect po tayo. In what area of your life have you been trying to make things happen on your own instead of depending on Him? Ano yung mga bagay sa buhay po natin na pinipilit po natin tayo yung maging pastol? Na gawin yung mga bagay-bagay on our own, imbis na magtiwala doon sa ating dakilang pastol. Pangalawang bagay po, abide in His guide. Sabi po sa Awit 23 verse 3, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan, upang aking parangalan ang kanyang pangalan. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Ano ba yung ibig sabihin ng abide? To abide means to stay connected, to remain, to settle where He leads. Many of us wants God's blessing. Tama po ba? Marami sa atin gusto ang pagpapala ng Diyos. Ulitin ko po. Many of us wants God's blessing, but not His leading. Maraming tao gusto yung pagpapala ng Diyos, pero yung leading ng Lord, ayaw. Na para bang nais nating sabihin, Lord, pagpalain niyo po yung mga plano ko. Pero Lord, wag mo pong pangunahan yung plano ko. Tama po. Marami tayong plano sa buhay na ipinapanalangin natin, Lord, sana mag-success to. Sana magtagumpay ako sa bagay na to. Pero ayaw natin na i-lead tayo ng Lord sa bagay na yun. Ayaw natin na pangunahan tayo ng Lord dun sa mga planong iyon. We want Him to follow our plans. Instead, na tayo po yung sumunod sa plano niya. Tama o tinamaan tayo? Meron na po ba kayo nakitang tupa na nauuna doon sa kanyang pastol? Tanungin niyo nga po yung katabi niyo, kapatid, anong gusto mo?
Pala o palo? Pala. Marami sa atin ang gusto ng pagpapala. Pero yung palo at pagtuturo ng Diyos, madalas ayaw. Lord, ayoko niyan, masakit eh. Diba? Sabi nga doon sa talata, pinapatnubayan niya sa tamang daan. He guides me in the path of righteousness. Mga kapatid, tandaan po natin na bahagi ng pangunguna ng Diyos sa atin yung pagtuturo at pagtutuwid. Madalas, yung pagtuturo ng Lord sa atin ay sa paraang hindi natin gusto. Sa paraang hindi madali, sa paraang masakit at mahirap. Sa paraang hindi natin kaya ng sarili lang natin. Yung wala ka ng choice kundi manangan sa Kanya. Madalas doon tayo tinuturuan ng Lord. Kaya nga, di ba po, yung mga pastol, ano yung dala-dala ng pastol? Latigo? Latigo po ba yung dala ng pastol? Tungkod. Di ba po? At yung tungkod ng isang pastol ay merong, ganun, di ba, yung pinaka-hook. Para saan ba yun? Panghila. Makulit ka. Di ba po? Sabi nga, yung staff na yon ng shepherd ay hindi lang basta tungkod lang ng shepherd para hindi siya madulas, hindi siya madapa, hindi lang yun doon. Kundi higit sa lahat, sabi nga po, ito ay ginagamit niya para i-manage yung flock. Ginagamit nung pastol yung hook nung kanyang tungkod para, sabi nga doon, allows the shepherd to gently catch or pull a stray sheep back safely. Diba? Sabi doon, gently para hulihin. Diba? Dahan-dahan. Itong makulit at tupang to, dito ka nga muna, balik ka ulit dito. Diba? Kaya nga po, sabi doon, kaya kapag may tupang makulit, doon po, yung biglang lumihis ng daan, ano yung gagawin ng pastol? Hagupit po ba? Hindi. Di ba, dahan-dahan. Para nakakatakot naman yun, at pag tayo po, bilang tupa, pag lumihis tayo ng daan, hagupit agad. Parang, Lord, at sakit naman. Di ba po? Sabi doon, ang gagawin ng pastol, gagamitin niya po yung tungkod niya, yung hook doon sa tungkod, gagamitin niya to gently catch or pull yung pong tupa para muling maibalik doon sa tamang daan. Tandaan po natin, a shepherd does not follow the sheep. The sheep follow the shepherd. Tayo yung susunod doon sa shepherd. Hindi yung shepherd yung susunod sa atin. God's guidance is never meant to restrict us or take away our joy. He leads us in the path of righteousness. Hindi dahil nagbabantay ang Lord sa atin ay ayaw niya na tayong umalis or sobrang higpitan ng Lord sa atin. No po? Kundi nais niya lang po tayo na dalhin dun sa daan ng katwiran, sa tamang daan. At yung daan na po na yun, sabi nga, is right, pure, and safe. Kasi higit sa lahat, siya lang po yung may alam kung saan yung tama. When we abide in His guide, we stop chasing what looks good to the world. And we choose what honors Him. We trust what His way is always. Sabi nga po doon, kapag tayo ay nagtitiwala at nanatili doon sa Kanyang guidance, kinikilala po natin na yung daang itinuturo ng Diyos ay higit sa alam natin. Na yun po yung mas mabuti kaysa sa alam natin. So bilang application, sabi nga po doon, follow God's direction faithfully through His Word and run to Him for spiritual renewal. Sa panahon na ikaw man ay nabibigatan, ikaw man ay discourage, or sa panahon, lalong higit sa panahon na ikaw ay nawawala. So, tanungin po natin yung ating mga sarili bilang reflection po. What plan or mga choices po natin sa buhay are holding us, no po, para hindi isuko sa Diyos yung mga bagay na yon. Meron bang mga plano tayo ngayon? Mga choices, mga decision na, Lord, ako na lang bahala dito. Ano po yung mga bagay na ito na kinakailangan mong isurrender sa Lord ngayon?
Pangatlong bagay po, listen to His voice. Sabi po sa John chapter 10, verse 27, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Sa Tagalog, sabi po doon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. You cannot follow what you do not recognize. Tama po ba? Hindi mo susundin yung tao o isang bagay na hindi mo naman kinikilala. Maaari siguro makasunod ka, pero labag sa loob mo. Pero hindi pa rin pagsunod yan. Kaya po. In Bible time, sa panahon po noon, sabi nga po, shepherd would walk through the sheepfold and called out. Doon po sa kulungan. Maglalakad po doon yung shepherd at tatawagin po niya yung kanyang mga tupa. And sabi nga po, yung kanyang mga tupa lang po yung tutugon. They knew, they tone, the rhythm, and the love in their shepherd's voice. So wala pong tatakbo doon nang hindi kasama sa kawan niya. Today, sa ating pong mga buhay ngayon, many voices shout for our attention. Voice ng social media, ng fear, yung peer pressure, at even po yung ating mga sariling desire. Ano po yung mas malakas na tinig? Yung tinig ng mundo o yung tinig po ng ating pastol? Jesus promised that if we belong to Him, we can learn, sabi nga, to tell His voice, to know His voice, kahit pa po malayo siya sa atin. Marerecognize mo yung tunay na tinig ng Diyos kapag tumawag siya sa iyo. We learn to listen not just by hearing words, but by spending time with Him until we know His heart. Hindi lahat ng tupang narinig ang tinig ng pastol ay tunay na nakikinig sa tinig ng pastol. Ulitin ko po ulit. Hindi lahat ng tupang narinig yung tinig ng pastol ay tunay na nakikinig sa tinig ng pastol. Yung iba narinig, lumabas sa kabila, wala na. Dahil ang tunay na nakikinig sa tinig ng pastol, hindi manatili lang po na narinig niya lang yung salita. Hindi lang basta dadaan sa tenga niya yung sinabi ng kanyang pastol, kundi ito'y kanyang mauunawaan, mabuti at tutugon siya ayon dun sa nais ng kanyang pastol. The sheep hear many sound. Marami po tayong pwedeng marinig na tinig or mga ingay. But listen only for their shepherd's voice. Sana po sa gitna po ng ingay ng mundo, sa gitna ng mga kaguluhan, nawa po ating pong malinaw na naririnig at pinakikinggan talaga ng mabuti yung tinig po ng ating pastol. When you need to make a choice, or feeling po natin parang na-overwhelm tayo na napakaraming mga bagay-bagay sa mundo. Na hindi natin alam saan ba ako pupunta, kaliwa ba, kanan, diretso, o babalik ako. Nawa po, piliin po natin yung mag-pause, mag-stop muna, i-ask ang Lord, Lord, ito ba yung daan na nililid mo sa akin? Ito bang daan na ito ay magdudulot sa akin ng kapayapaan or magbibigay lang sa akin ng kabalisaan? True guidance from the shepherd always lead to calm. Hindi ka dadalhin ng pastol sa lugar na kung saan magugulo ka lang. So reflect po tayo. What noise or distraction is keeping you from listening His voice clearly? Anong mga ingay, anong mga distraction yung naglalayo sa atin or nagiging hadlang para malinaw nating marinig? Malinaw nating maunawaan yung tinig niya. Nawa po ay ating alam or nalalaman natin, aware tayo dun sa mga distraction na yun.
At higit sa lahat po, huling bagay, keep close in His presence. Sabi po sa awit 23, verse 2, pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. This is the heart of fellowship. Simply staying near Him. Pag sinabing fellowship with God, manatili ka sa Kanya. Sheep that wander away get lost. Yung mga tupa na pagalagala, umaalis doon sa kawan. Sila yung mga tupa na naliligaw, nagugutom, nakakaranas ng pagkatakot. Kasi umaalis sila doon sa kawan eh. Pero yung mga tupa na tili, malapit dun sa kanyang pastol, sila po yung nanatiling ligtas, busog, payapa, nakakapagpahinga. In the shepherd's presence, there is grace. Apart from Him, there is only disgrace. Ang tupang nanatili sa presensya ng kanyang pastol ay mabubuhay sa grasya ng kanyang pastol. Ngunit ang tupang lalayo at aalis sa presensya ng pastol, disgrasya ang makukuha. Imagine niyo po, di ba, yung mga tupa na nawawala dun sa kawan, ano nangyayari? Sugatan. Pag bumalik dun, pag nahanap ng pastol, ang dumi na. Di ba po, ang daming sugat. So sabi dun, no, ang mga tupa na natili sa presensya ng Diyos o sa presensya ng kanyang pastol, mabubuhay sa grasya. Pero yung mga tupang lalayo at aalis sa presensya ng kanyang pastol, disgrasya yung makukuha. So tanongin niyo po yung inyong katabi, kapatid, anong gusto mo? Grasya o disgrasya? Grasya. Diba po? So kung ang sagot po ng katabi nyo ay grasya, diba? Kung ang gusto mo ay grasya at ayaw mo ng disgrasya, pumirmi ka sa kanyang presensya. Di ba po? Kasi bakit ba tayo naliligaw? Kasi ayaw natin pumirmi. Ayaw natin magstay doon sa presensya ng Lord. Gala tayo ng gala. Lord, ano bang feeling na nandun? Ano kayang, di ba po? Gusto natin lagi mag-explore. Sabi ng Lord, stay ka lang dyan. Diyan ka lang sa tabi ko. Lord, parang ang saya dun sa kabila. So, kung gusto po natin ng grasya at ayaw natin ng disgrasya, tayo pong lahat ay pumirmi, no po, sa kanyang presensya. Madalas, gusto natin na i-bless tayo ng Lord. Gusto natin maranasan palagi yung biyaya niya, pag-iingat, gabay, pero madalas tayo mismo yung lumalayo at lumilihis ng daan. Tayo mismo yung naghahanap ng ikapapahamak natin. Sabi ng Lord, anak, lakad lang, diretso lang. Sundan mo lang yung daan na nilalakaran ko. Pero ikaw, tayo, ginagawa natin, along the way ng pagsunod natin, palinga-linga tayo. Tingin sa kanan, tingin sa kaliwa, tingin sa likod. Tapos kapag may mga bagay na pumukaw na po ng atensyon natin, bigla tayo mag-U-turn. Ay, teka nga, parang ang saya doon. Balik nga muna ako doon. Kaya ang nangyayari po, imbis na grasya, disgrasya yung inaabot ng mga tupang umaalis doon sa presensya ng kanyang pastor. Napapahamak. Tapos kapag napahamak na, ang sasabihin, Lord naman eh. Ba't naman kasi, hinayaan mo na matapa ako? Ba't hinayaan mo na masaktan ako, umiyak ako, masugatan ako? Si Lord pa yung nasisi. We often rush to ask God for things, but forget to just be with Him. Pag may hinihiling kayo sa Lord, Lord, pwede bang pakibilis po? Pwede bang mangyari na ito agad? Pero nakakalimutan natin yung, umupo ka muna, sa tabi ng Lord muna. Namnamin mo muna yung panahon na kasama siya. Sa pananalangin, madalas pag nagpipray tayo ng mga bagay-bagay na gusto natin, ang bilis natin mag-pray. Lord, ito, lahat. Na hindi mo man lang na-feel yung presence ng Lord during nagpipray ka. Keeping close means making time to rest in His love,
to talk to Him about everything, and to enjoy being His child. Sino po dito yung kapag nananalangin, na-enjoy niya yung pakikipag-usap sa Diyos? Yung hindi mo na napapansin kung, ay, ilang oras na pala ako nagpipray? Tandaan po natin na hindi po natin kailangan magmadali. Hindi natin kailangan unahan yung ating pastol. Kailangan lang natin manatili sa kanyang presensya. Yung ating pong pastol ay hindi natin kailangan mauna sa kanya. Hindi rin po kailangan na tayo po ay huling-huli sa kanya. Kailangan lang po nating lumakad kasama niya. At naroon po yung kapayapaan, kalakasan, yung buhay. Lahat po lang ito makikita natin sa presensya niya na po. Walang iba. So sabi nga po, sa ating pong mga buhay, sa araw-araw, naman po maranasan natin or gawin po natin yung mag-slow down muna. Huwag po tayo magmadali sa buhay. Slow down and the rest in His presence. Not just to ask for answer na, Lord, kailan ka ba tutugon? Pwede bang mamaya? Pwede bang bukas? O kaya next week? Pwede bang tugon agad? Kundi sabi nga po, true rest comes from staying close to the shepherd. Yung tunay na kapahingahan ay matatagpuan mo lang po kung ikaw ay manatili doon sa presensya ng iyong tupa o ng iyong pastol. So bilang reflection po, what is one small change? Ano po yung isang maliit na pagbabago na pwede po natin gawin ngayong week na dalaan? To draw closer and stay near to Him. Ano yung pwede natin gawin para mas mapalapit tayo sa Kanya? Bilang conclusion po, sabi doon, daily fellowship is simply choosing to walk with Him. Walking independence instead of pride, abiding His guides instead of your own way, listening to His voice above all other noise. At yung higit sa lahat yung kay, sabi po doon, keeping close in His presence every single day. Tandaan po natin, ang Diyos po ay hindi malayo sa atin. He is not distant boss giving order sa atin po, na mga tupa. He is our good shepherd, na kung saan, sabi nga po, lumalakad kasama natin. Kilala niya tayo at mahal niya tayo. So bilang, sabi nga po, call to action, this week, ito po yung ating gawin natin or i-practice po natin. Each morning, pray, manalangin po tayo, Lord, I depend on you today. Lead me. Pangalawa, when you face a choice, pause and ask, is this the path you are leading on me? Pangatlo, spend 5 quiet minutes. 5 lang po. Kung kaya pang mas mahaba, mas okay. Listening to Him through His Word. At higit sa lahat, sabi nga po doon, turn your worries into conversation. Stay close to Him all day long. Kung may mga bagay na bumabagabag, gawin mo mas lalo kang lumapit sa Kanya. Mas lalo kang makipag-usap sa Kanya. Turn your worries into conversation. Kaya naman po, bilang hamon po sa bawat isa sa atin, sige po, paki-next po. Yung challenge po sa atin, walk close to your shepherd's heart and you'll never depart. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, tunay po na pinupuri ka namin, sinasamba sa umagang ito. Salamat po sa katotohanan na kami po bilang mga anak mo, bilang mga tupa. Kami po ay mahina, wala po kaming kayang gawin sa aming pong mga sarili. Maaring kung kami po ay lalakad ng sa aming sarili lang po, Panginoon, kami po ay maaaring mapahamak, masugatan, madapa, o maligaw, Panginoon. Pero salamat po sa katotohanan na Ikaw po yung aming good shepherd. Hindi mo po hinahayaan na ang bawat tupa na kabilang po sa iyong kawan ay mapahamak, maligaw at masaktan, Panginoon. Kaya naman po, Ama, dalangin ko po sa aming pong mga buhay. Tunay pong matutunan namin ang lumakad
kasama mo. Huwag po kaming mauna, huwag po kaming mahuli, kundi piliin po namin palagi yung manatili sa presensya mo. Lumakad sa daan na itinuturo mo po sa amin. Lord, salamat po dahil alam namin na sa bawat paghakbang namin, ikaw po ay nariyan, iniingatan mo po kami at sinasamahan. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin pong mga buhay, sa aming pong mga plano, sa aming mga desisyon na gagawin, yung aming pong buhay, yung aming pong puso at aming pong isipan ay hawakan mo po. Ikaw ang aming good shepherd. Ikaw po yung may hawak ng aming pong mga buhay. Salamat po, sa iyo po ang papuri, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa sa atin. Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na huhugisin, ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iuhugin. Kalooban mo nawa'y gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatungong ikahihintin. Kalooban mo siya mong sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyo rin, ibuin mo at pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan, hanggang si Kristo ay mamasdan, tanging sa akin tumatahak. Yarihan ko ng pusong may loob, pagpalain ang kalooban ni Jesus. Sa lahat po ng may mga panalangin, tayo po ay lumapit sa harapan. Panalangin. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na lalapit sa harapan, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, ang iyong biyaya at pagpapala ay kanilang tanggapin, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang maligayang araw ng pagsamba mga kapatid. Narito po ang ilang mga balita at pahayag. Tayo po ay magsama-sama dito sa darating na Miyerkules, August 12, para po sa ating midweek prayer meeting. 7 ng gabi, ang ating tagapagsalita, ang kapatid Joy Algara. Inaanyayahan naman po ang lahat ng ating mga kababaihan, kasama po ang inyong buong small group sa darating na August 16 sa ganap na 2 ng hapon para sa inyong small group breakthrough. Sa darating naman po na August 30, tayo ay magkakaroon ng ating Back to Church Sunday na may tema, Sunday Welcome, may lugar ka dito. Kasabay ng ating pananambahan, atin pong imbitahin ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan o katrabaho. Makakasama po natin bilang tagapagsalita ang ating Pastor Ricky Rabino. Tandaan, ang lahat ay welcome dahil may lugar ang bawat isa sa tahanan ng Diyos. Atin din naman pong ihanda sa araw na ito ang ating mga kaloob dahil tayo po ay mayroon ng special offering para sa mga mag-aaral ng UBS na ating ginagawa tuwing ika-5 linggo. Patuloy naman po ang paanyaya sa mga may nais dumalo sa ating RDSR 2026 ay maaaring lumapit sa ating kapatid Isay Gayamo. At panghuli po, iniimbitihan po muli namin ang lahat ng kabataan sa ikalawang Youth Jam sa darating na 4th Sunday, August 23, pagkatapos ng ating pananambahan. At paalala lang po, wala po muna tayong group huddle pagkatapos ng ating pananambahan. At wini-welcome din po natin ating kapatid Jomar Castobesa galing Ibayong Dagat. Maraming salamat po at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. Salamat po aming Ama sa daily fellowship, Panginoon, na aming pong patuloy na maranasan buhat sa iyo as we give our time, Lord God, in a daily basis to worship you, to hear from you, and to abide, Lord God, sa lahat ng direksyon mo po sa amin. Give us the ability to hear and obey, Lord, every day of our lives, O God. Salamat po. At sa oras na ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, sa panahon na aming pong nararanasan ngayon, ingatan mo, Panginoon, at pagpalain ang aming mga buhay. At maging pagpapala kami, Panginoon, saan mang larangan kami naroroon, sa aming pag-uwi, hanggang sa aming mga trabaho, Panginoon, o eskwelahan mang pinupuntahan. Ikaw po ang siyang manguna sa amin, at kami maging pagpapala sa marami, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Mga kapatid, ang pag-ibig ng ating Ama at ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyo nawa, ngayon magpakailanpaman. Amen.